Yo, what's up mga idol? Ngayon ay pag-uusapan natin na nanatili pa rin bahagi ng San Antonio Spurs si De'Aaron Fox. Kabila ng kanyang hindi magandang pinakitang laro sa NBA Final, ayon sa mga source ng The Athletic, hindi nagbago ang tingin ng Spurs kay Fox. Pinagtanggol din ito ng kanilang general manager na si Brian Wright. Nakatakdang simula ni De'Aaron Fox ang kontrata niya na nagkakahalaga ng $222 million na kanyang pinirmahan noong NBA offseason 2025 at ilang buwan matapos matrade sa Sacramento Kings. Nag-average si De'Aaron Fox sa NBA Finals ng 12.8 rebounds per game habang nagtala siya ng 34.3% sa field goal, 25% lamang sa 3-point line. Paman naniniwala ang Spurs na malaking dahilan ng paghina ng laro ni Fox sa NBA Finals ay ang kanyang injury na kanyang natamo sa second round ng playoffs laban sa Timberwolves. Ayon pa sa mga source, batid din ng Spurs na magiging mahirap i-trade si Fox ngayon dahil sa laki ng kanyang kontrata. Dahil sa sitwasyon na ito, mahihirapan ang rookie sensation na si Dylan Harper na makapasok sa starting lineup ng San Antonio Spurs. Aaring simulan pa rin ni Dylan Harper sa 6-man sa susunod na season. Sa kabila ng inaasahang papel niya bilang 6-man, nananatiling mataas ang tingin ng mga fans at media kay Dylan Harper. Bagamat nahirapan si Fox sa NBA Finals, parang pinapaboran pa siya mga idol. At ang tinitignan nila dito mga idol, pagdating sa pagkontrol ng takbo ng laro at pagsiset ng opensa, dahil dito malabong ialis si De'Aaron Fox sa starting lineup ng San Antonio Spurs. At malabo din maging starting 5 si Dylan Harper sa susunod na season. Samantala mga idol, naging desisyon ni Victor Wembanyama na wag kunin ang posibleng supermax contract. Nawa ito ni Wembanyama upang mapanatili ng San Antonio Spurs ang sapat na salary cap flexibility para mabigyan ng malaking kontrata si Dylan Harper. Natapos ang kanyang rookie deal na kontrata para sa pagbuo ng mas malakas pa na lineup, ayon sa mga source, tinanggap ni Harper ang 6 months sa susunod na season. Yan pa man mga idol, hindi natin masasabi kung tama ba na ilagay pa rin si Harper sa 6-man. Ipinamalas niyang galing sa NBA Finals. Kayo mga idol, ano ang inyong opinion?